Tag-init ng 1,963 at ang Sea Life Park ng Oahu sa Hawaii ay napasok sa malaking problema. Pagkatapos ng ilang linggo ng pagmamasid, nahuli ng crew ang isang kakaibang lalaking dolphin sa kanlurang baybayin ng Hawaii para sanayin sa kanilang palabas. Malayo ito sa inaasahang pagsasanay. Halos tama. Pagkalagay sa tangke, umungol at nag-ingay ang dolphin gamit ang butas ng ilong. Mabilis itong lumangoy sa tubig at ilang beses na sumugod sa tagasanay na nakabukas ang bibig. At kahit na halos nakatakas ang mga staff sa mga pag-atake, 10 araw pa lang mula nang dumating ito, mas lalo pang lumala ang mga pangyayari. Inilipat ang agresibong nilalang sa bagong tangke kasama ang 2 pilot whale at agad nitong ginulo at sinugod ang mga ito ng paulit-ulit. Isang umaga, natagpuang patay ang isang pilot whale sa hindi tiyak na dahilan. Nang suriin ang bangkay, nalaman na isang galit na dolphin ang malakas na sumalpok sa ulo ng pilot whale, kaya nabasag ang bungo at namatay agad. Matapos ang ilang araw, nilipat ang pumatay sa ibang tangke pero naulit pa rin ang nangyari. Hinabol at tinakot ng dolphin ang mga kasama niya sa tangke, kaya nagsiksikan silang lahat sa gate, desperadong tumakas. Halos 8 at kalahating talampakan lang ang haba ng maliit at mabagal na nilalang na ito, na di kahanga-hanga sa unang tingin. Pero kapag inalis mo ito sa kanyang grupo, ikinulong sa isang tangke, nagiging isang mabagsik at hindi mapredict na halimaw ito. May 48 matutulis na parang talim ng ngipin. Kaya nitong gawing dugo ang labanan ang kahit anong maliit na espasyo, literal pare. Ang pygmy killer whale ang pinaka hindi kilalang mamamatay sa karagatan. Si Teresa Atenuata, na mas kilala bilang pygmy killer whale, ay gumagala sa malalalim na tropical at subtropical na tubig ng mundo. Kadalasan sa pagitan ng 1,600 at 6,500 talampakan sa ilalim ng ibabaw ng dagat. Matatagpuan sa Atlantiko, Pasipiko at Indian, tinitirhan nila halos lahat ng rehiyon sa pagitan ng 40 degrees hilaga at 35 degrees timog latitude na sumasaklaw sa malawak na maiinit at bukas na tubig. Kahit na tinatawag itong killer whale, hindi ito kamag-anak ng mga whale. Isa talaga itong miyembro ng pamilya ng mga dolphin sa dagat. Taglay din ito ang natatanging titulo bilang pinakamaliit na cetacean na may salitang balyena sa pangalan nito. Bilang nag-iisang miyembro ng kanyang genus, ang kakaibang nilalang na ito ay kabilang sa pinakahindi na pag-aralan at pinakamabihirang dolphin sa agham. Natukoy ang espesye noong 1,827 mula sa isang bungo na nagbunsod ng pananaliksik, pero 47 taon pa bago may lumitaw na isa pang bungo. Pagkatapos noon, muling nawala sa talaan ang pygmy killer whale hanggang 1,952 nang unang makakita ang mga siyentipiko ng buhay na miyembro nito sa Hapon. At kahit na namatay ito sa pagkakabihag makalipas ang ilang sandali, nagawa pa rin itong pag-aralan ng mabuti ng mga eksperto at nauri ito. Ilang taon ang lumipas, may natuklasan na namang isa pang individual. Pero tulad ng nauna, hindi rin ito nagtagal ng buhay. Pagkatapos, noong unang bahagi ng 1,963 sa Japan, muli, isang grupo ng 14 na pygmy killer whale ang nahuli para pag-aralan. Muling namatay lahat sila sa loob ng 22 araw, nagdusa ng matinding pangingisay at lumubog na nakabukas ang bibig, kaya napansin ng eksperto ang nakakakilabot na pattern. Sobrang mahina ang mga balyena kapag nakakulong. Sa loob ng ilang buwan, napagtanto ring hindi sila mapagkakatiwalaan at delikado. Noong Hulyo 16, 1963, may grupo mula sa Sea Life Park na nakatagpo ng 50 pygmy killer whale at nahuli nila ang isang malusog na lalaki para sa kanilang palabas. Ika-4 na beses pa lang na may nakakita ng buhay na pygmy killer whale at ito rin ang unang pagkakataon na may nakita silang ganoon karaming grupo. Pagkatapos ikulong, napansin ng mga tagapagsanay na ang dolphin ay lumalangoy sa masisikip na figure 8 na pattern, palatandaan ng matinding pagkabalisa. Kahit nakakain na ito ng maayos pagkalipas ng ilang araw, ilang beses pa rin nitong inatake ang mga tagapagsanay at kalaunan ay napatay ang pilot whale na kasama sa tangke. Sa huli, 20 araw matapos mahuli, namatay ito dahil sa impeksyon sa paghinga.
Bumalik ang Sea Life Park sa dagat at muling nahuli ang 2 pang balyena noong 1,970 at 1,971 ngunit hindi rin nagtagal ang buhay ng mga ito. Simula noon, iniiwasan na ng mga eksperto ang mga hindi mahulaan na dolphin na ito. Kaya hanggang ngayon ay kakaunti pa rin ang alam tungkol sa kanila. Ang mga nabihag lang ay yaong nasagip matapos ma-stranded, kadalasan para gamutin bago pakawalan muli. Noong 2015 nakatagpo ang grupo mula sa Institute of Marine Mammal Studies ng 2 na-stranded na pygmy killer whale sa baybayin ng Mississippi. Mahina sila, dehydrated, at halos hindi na makasurvive, kaya kinuha sila ng grupo at halos 10 buwan silang inalagaan para muling gumaling. Sa kabutihang palad, dahil sa makabagong paraan ng rehabilitasyon at pag-aalaga, naging maayos ang lahat sa pagkakataong ito. Matagumpay na na-rehabilitate at napalaya ang 2 dolphin. At sa loob ng 1 araw, nakalangoy na sila ng 200 milya mula sa lugar ng pagpapalaya pabalik sa kanilang karagatan. Hindi talaga mabilis ang mga pygmy killer whale. Isa sila sa pinakamabagal at pinakatamad na dolphin. Lumalangoy lang ng 2 milya bawat oras. Ngunit nagbabago ito kapag may panganib o migrasyon dahil nakita silang biglang bumibilis at sumusugod. Malalakas at mabilis silang sumuwag sa tubig parang torpedo. Gaya ng ibang dolphin, gumagamit din sila ng echolocation sa panghuli at pag-navigate. Nagpapakawala sila ng mabilis na click na tumatama at bumabalik sa mga bagay. Pagkatapos, ginagamit nila ang kanilang napakahusay at sensitibong mga kanal ng tainga para mapaghiwalay ang tunog ng kanilang biktima mula sa magulong ingay ng karagatan. Sa ilang segundo lang, natutukoy ng proseso kung saan eksaktong nagtatago ang biktima kahit ilang talampakan ang layo. Kapag natukoy na nila ang isang bagay, sama-sama na silang nangangaso. Sabay-sabay silang susugod bilang isang mahigpit at koordinadong grupo, nilulunok ng buo ang maliliit na biktima o ginagamit ang kanilang matutulis at konong mga ngipin para lapain ang mas malalaking huli. Batay sa mga obserbasyon, kasama sa kanilang kinakain ang iba't ibang uri ng cephalopod, lalo na ang pusit, pati na rin ang maliliit hanggang katamtamang laki ng isda at paminsan-minsan ay ibang mga dolphin din. Nahuli rin silang palihim na kumukuha ng madaling pagkain mula sa mga lambat ng mangingisda. Kinakain ang mga naipit na maliliit at malalaking isda na kanilang nakikita. Delikado rin ito sa kanila dahil minsan nasasabit sila sa lambat at nagiging biktima ng bycatch. Sa Sri Lanka, halimbawa, ipinapakita ng mga pag-aaral ng mga 4 sa bawat cetacean na nahuhuli bilang bycatch mula sa driftgill nets na ginagamit ng mga komersyal na mangingisda ay aktwal na pygmy killer whale. Nag-iisa. Sa ilang rehiyon, kapag nagtatagpo ang mga lugar ng panghuhuli at orka, tumitindi ang panganib. Ang maliliit at matitipunong mga ngaso sa dagat ay madaling nagiging biktima pagdating ng killer whale. Bukod dito, nagdadala rin sila ng iba't ibang parasitikong bulate tulad ng cestodes at nematodes. Unang natuklasan ang tapeworm na Trichonocodil sexis testiculi sa bangkay ng isang pygmy killer whale. Ang mga parasitong ito ay maaaring maging seryosong banta sa buhay, at ang isang nahawaang individual ay maaaring makahawa rin sa iba. Sa loob ng kanilang grupo, nalalagay sa panganib ang buong samahan. Ang kanilang mga grupo ay karaniwang may 12 hanggang 50 miyembro. Tulad ng ibang cetacean, kahanga-hanga ang ugnayan nila. Ito ay mga grupo na magkakalapit at matindi ang katapatan sa isa't isa na nagsasama-sama sa lahat ng pagkakataon. Kapag may miyembrong nagkasakit o na-stranded sa dalampasigan, ang iba ay nananatiling malapit at hindi umaalis hanggang mailigtas o pumanaw ang kasama. Kahit ilagay nila sa panganib ang sarili nilang buhay. Tulad ng ibang aspeto ng mga mahiwagang dolphin, palaisipan pa rin ang kanilang pagpaparami. Imbes na edad, laki ang basihan ng mga mananaliksik sa pagtatantiya ng pagiging ganap. Ang anumang lalaking dolphin na umaabot ng higit sa 7 talampakan ay itinuturing na handa ng magparami, habang ang mga babae naman ay umaabot sa sexual na pagkamulat sa humigit kumulang 7 talampakan. Ito ay itinuturing na sapat lamang upang makapanganak ng isang guya sa bawat pagkakataon, kadalasan tuwing mainit na mga buwan ng tag-init. Matagal nang sinusubukan ng mga mananaliksik tantiyahin ang bilang sa mga karagatan, ngunit hindi ito madali. Sa ngayon, ang silangang tropikal na tubig ng Pasipiko ang tila may pinakamalaking kilalang populasyon, humigit kumulang 38,700 na individual bagaman maaaring sobra pa rin ang bilang na iyon. Wala pa ring tiyak na bilang sa ibang bahagi ng saklaw nila, pero ayon sa mga eksperto,
Sapat ang lagay ng species para mailista sa list concern ng International Union for Conservation of Nature Red List. Habang nagpapatuloy ang pananaliksik, marami pa tayong hindi alam tungkol sa mga nilalang na ito at may naniniwalang baka mas matalino pa sila kaysa sa akala natin. Tungkol dyan, natisod ako sa isang video ng isang pygmy killer whale sa isang tangke na nakatitig lang diretso sa kamera. At sa totoo lang, sa itsura niya, hindi ko alam. Medyo nakakakilabot ang pakiramdam, lalo na't alam mong nagiging mabangis itong hayop kapag nakakulong. Ano sa tingin mo? Isa lang ba itong inosente at nakaka-relate na sandali ng dolphin? O baka sobra ko lang siyang pinupuri? Kahit ano, hindi ako makikipagtitigan dito. I-share ang opinion mo sa comments at magkita tayo muli sa susunod.